Kabanata 161. Napatayo si Elena at pinandilatan si Sebastian. Bakit? Hiling niya. Ikaw ay isang napakahusay at makapangyarihang practitioner. Ang pagpapakawala sa iyo ay walang alinlangan na haantong sa gulo. Manatili ka rito, at hanggat iwasan mong magdulot ng gulo, kaya kitang alagaan sa buong buhay mo. Hindi ka magkakaroon ng mag-alala tungkol sa pagkain at tirahan. May balak ka bang bihagan ako habang buhay? Bulalas ni Elena. Oo, masasabi mo yan. Tumanggaw si Sebastian. Galit na tumingin sa kanya si Elena. You're despicable. I gave you the most precious thing I have, at ganito ang pakikitungo mo sa akin. Tumawa ng nakakaloko si Sebastian. Una, pinagdroga mo ako. Hindi ko hiniling. Pangalawa, preso kita. Kalimutan mo na ang katawan mo, pati buhay mo nasa kamay ko. Nang gagalaiti sa galit, itinikom ni Elena ang kanyang pangaal kinontrol ang pagnanasang humagulgol. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Sebastian sa kanyang galit. Pagkatapos magbihis ay naghanda na siyang lumabas ng kwarto. Noon pa lang, nahihilo na siya. Umikot si Sebastian para harapin si Elena nang mapansin na may mali. Nilason mo ba ako? Tawa ng tagumpay si Elena. Tama, nalason kita. Sayang at huli mong na-realize. Yung pabango ba na suot mo? Tanong ni Sebastian. Humalaklak si Elena at iniabot ang isang daliri, binibigyan ito ng mapaglarong kawag. Ang pabango sa aking balat ay isang aphrodisiac lamang. Nagdilim ang mukha ni Sebastian habang sinabi niya, ang mga chismis na si Queen Bee ay bihasa sa sining ng pagkalason ay hindi walang batayan. Ginawa ko ang lahat ng pag-iingat, ngunit nabiktima pa rin ako. Walang silbi ang pag-iingat. Inilapat ko ang lason ng direkta sa aking balat. Dahil sa aking pangakit at mga epekto ng aphrodisiac, walang sino man ang makalaban sa akin. Kahit gaano ka ka-almighty, lalaki ka pa rin. Walang taong immune. Ngumisi si Elena. You're vicious enough to use your body as bait. Minaliit kita. Ang tono ni Sebastian ay may bahid ng pag-aatubili na paghanga sa kalupitan ni Elena. Sa tingin mo ba gusto ko ito? Ito ang alas ko, ang last resort ko. Hindi ko na sana ginawa iyon kung may iba pang paraan, hirit ni Elena. Pagkatapos ay mabilis siyang nagbihis at kumuha ng fruit knife sa mesa. Nagbabala si Sebastian, Queen Bee, consider this a warning. Huwag mong isipin na mahina na ako dahil lang nalasan mo ako. Ibigay mo agad ang antidote kung nag-iisip ka pa. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Tumawa lamang si Elena ng mapanukso at sarkastikong sinabi, huwag mong subukan bluff ang iyong para mula dito. Ang lason na ginamit ko ay tinatawag na bone devourer. Walang mga sintomas sa mga unang yugto. Gayunpaman, habang ang lason ay kumakalat sa iyong katawan, magsisimula kang makaramdam ng pagkahilo at pagkatapos ay makaranas ng matinding sakit. Sasaktan ang bawat parte ng katawan mo. Sa lalong madaling panahon, ang iyong mga panloob na organo ay lalamunan, na sinusundan ng iyong mga laman at buto. Sa huli, walang matitira sa'yo kundi dugo lang. Malamang nakakaramdam ka na ng sakit ngayon, pero simula pa lang ito. Ang tunay na paghihirap ay darating pa. Kung ang lason mo ay napakabigat, bakit kailangan mo ng kutsilyo? Malamig na tanong ni Sebastian. Dahil na-violate mo ako, kailangan kitang i-castrate. Dinuraan ni Elena ang nagngangalit na mga ngipin. Ang bisyo mo. Pero minamaliit mo ang kapangyarihan ko. Ang boses ni Sebastian ay puno ng mapanuksong amusement habang sumusugod siya kay Elena. Bumalatay ang takot sa mukha ni Elena habang siya ay kusang umaatres. Ngunit nang mapansin ang malamig na pawis sa noo ni Sebastian, napangisi siya. Muntik mo na akong lokohin. Bagamat ikaw ang kakilakilabot na si Primo, sapat na nakakamatay ang bone devourer para patayin ka. Habang nagsasalita si Elena, naglakad siya palapit kay Sebastian, mahigpit na hinawakan ang fruit knife. Sumunod, sumugod siya at itinutok ang kutsilyo sa kanyang pag-aari. Kabanata 162. Si Elena ay kilalang kilala sa kanyang kalupitan. Sa kabila ng pag-alam na nalason si Sebastian, determinado siyang mapahamak siya ng tuluyan. Nang malapit na ang kanyang fruit knife sa target nito, mabilis na nakareact si Sebastian. Hinawakan niya ang palso ni Elena at, habang ang isa pang kamay ay nakabol sa isang kamao, naghatid ng isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Ang impact ay nagpalipad pabalik kay Elena, at dumura siya ng isang subo ng dugo habang siya ay lumilipad. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at hindi makapaniwala.
Hindi niya maintindihan kung paano mailalabas ni Sebastian ang nakakatakot na lakas, kahit na nalisan siya. Nakatalikod si Elena sa pintuan. Ang lakas ng suntok ay nabasag ang kahoy na pinto, napadpad siya sa sahig ng sala. Hindi pinapansin ang kanyang mga sugat, sumuray-suray siyang tumayo at tumakbo palabas. Samantala, nakabantay si Hydra sa labas. Nang makitang sumuray-suray si Elena na sugatan, kumilos siya ng walang pag-aalinlangan. Si Hydra ay nagtataglay ng napakalaking lakas bilang isa sa 4 na Gods of War ni Sebastian at isang mid-level na Grandmaster. Hinampis niya si Elena gamit ang kanyang palad, nagpakawala ng umaalulong na alon ng enerhiya na tila sapat na malakas upang sirain ang anumang bagay sa landas nito. Sinaman ng tingin ni Elena si Hydra at sinuntok na may nakakamatay na layunin. Nagsalpukan ang kanilang mga kamao, na lumikha ng isang dumadagandong na boom. Nagdilim ang ekspresyon ni Hydra habang nauurong paatras, may tumulo na dugo sa gilid ng kanyang bibig. Bahagyang natigilan si Elena habang umuubo na naman siya ng dugo. Mabilis niyang pinigilan ang magulong enerhiya sa kanyang katawan at tumakbo palayo. Samantala, nanatili sa loob ng kwarto si Sebastian at hindi na hinabol si Elena. Sa sandaling nakatakas siya, bumagsak siya sa lupa, naglabas ng isang subo ng maitim, may lason na dugo. Tunay na nakamamatay ang Bone Devourer, bulong niya, nabuhayan ng loob na ang kanyang kamakailang pagsulong sa Divine Realm ay maaaring nagligtas sa kanyang buhay. Kung wala ito, maaaring hindi siya nakaligtas. Pag-aayos sa isang mapagnilay-nilay na tindig, nilunok ni Sebastian ang isang tableta ng kanyang sariling nilikha. Bagamat hindi nagawang ganap na maneutralize ng tableta ang Bone Devourer, maaari nitong labanan ang mga epekto nito. Maya-maya pa ay nagmamadaling pumasok si Hydra sa kwarto. Mr. Wilder, anong nangyari? Nalasan ako. Bantayan mo ako, bili ni Sebastian. Si Hydra, na nagulat sa balita, ay mabilis na lumipat sa pintuan upang magbantay. Ang Bone Devourer ay mas malala kaysa sa inaasahan ni Sebastian. Kumalat na ito sa buong katawan niya. Sa kabila ng kanyang advanced cultivation at tulong ng tableta, tumagal ng isang buong oras para ganap na maalis ang lason sa kanyang katawan. Nang makitang iminulat ni Sebastian ang kanyang mga mata, nag-aalalang nagtanong si Hydra, Mr. Wilder, kumusta ang pakiramdam mo? Malalim ang nararamdaman ni Hydra para kay Sebastian. Dati siyang anak ng isang kilalang pamilya na nawasak ng mga kaaway 7 taon na ang nakararaan. Iniligtas siya ni Sebastian nang dumaan siya sa mga guho ng kanyang tahanan noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Hindi lamang inampon ni Sebastian si Hydra, ngunit personal din niyang sinanay. Ito sa martial arts. Bilang resulta, isa na siya ngayon sa 4 na Diyos ng digmaan. Kaya naman, si Sebastian ay hindi lamang ang kanyang pinuno kundi ang pinakamalapit na tao sa kanyang buhay. Hindi siya magdadalawang isip na ibigay ang kanyang buhay para sa kanya kung utusan. Okay lang ako. Nasaan si Queen Bee? Tanong ni Sebastian. Agad namang lumuhad si Hydra at humingi ng tawad, nakatakas na siya. Please punish me, Mr. Wilder. She's very powerful. She's not someone you could handle alone, even when she's wounded. It's not your fault. I was too careless. Get up. Sumunod, inabot ni Sebastian si Hydra ng isang tableta at nagpatuloy, malubhang nasugatan ka rin. Inumin mo itong tableta para gumaling ang iyong mga sugat. Salamat, Mr. Wilder. Nilunok ni Hydra ang tableta at umupo para magnilay para gumaling ang kanyang mga sugat. Lumabas si Sebastian sa silid at tinawag si Cyclops para magsagawa ng malawakang paghahanap kay Elena. Masyadong mapanganib ang babae. Nagsisi siya na hindi siya pinatay nang magkaroon siya ng pagkakataon. Buti na lang at nakatanggap si Sebastian ng magandang balita mula kay Dracaria. Nahanap na niya sa wakas ang isla ng pamilya Zatch. Ayon sa detalyadong update ni Dracaria, ang isla ay tinawag na Delfino Isle. Ibinigay din niya ang magaspang na sukat nito at maraming mga larawan sa himpapawid. Ang eksaktong mga detalye ng isla, gayunpaman, ay nanatiling isang misteryo, dahil ang pamilya Zatch ay mahigpit na ipinagbabawal ang mga tagalabas na lumapit. Ang tanging paraan upang makapasok ay sa pamamagitan ng puwersa, kahit na ito ay isang diskarte na si Sebastian ay nag-aatubili na gamitin. Kung tutuusin, hindi siya sigurado kung nasa isla si Juliana. Pagkatapos ng ilang deliberasyon, nagpa siya si Sebastian na mag-imbestiga ng personal. Ipinaalam niya kay Lillian sa pamamagitan ng telepono na maglalakbay siya sa ibang bansa. Nang gabi ring iyon, dumating siya sa Kiva, ang lungsod na pinakamalapit sa Delfino Isle.
Nagpasya si Sebastian na mag-isa ang biyahe. Nakilala ni Dracaria si Sebastian sa exit ng airport. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at dumiretso na sila sa daungan. Ginawa ni Dracaria ang lahat ng mga kaayusan. Sumakay sila ng bangka sa pantalan at agad na umalis. Samantala, malayo sa dagat, may isang lalaking nakaupo sa isang trono. Nakasuot siya ng itim na robe at isang dark metal mask na nakatago sa kanyang mga katangian maliban sa kanyang mga mata at bibig. Ang kanyang matalim na titig ay sapat na upang iwan ang isang pakiramdam ng takot. Bukod dito, naglabas siya ng isang hangin ng kakilakilabot na awtoridad. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang binata, si Justin Zach, na nakasuot ng mamahaling suit. Mukha siyang mula sa isang kilalang pamilya. Nakatanggap si Justin ng tawag sa telepono, at lumiwanag sa tuwa ang mukha niya. Yumuko siya at sinabing, "Celestial Master, nangyayari ang iyong inaasahan." Nakasakay na si Sebastian sa bangka. Tinatayang darating siya rito bukas ng umaga. Excellent. Maganda ang performance mo. Once Sebastian is dead tomorrow, I will reward you generously. Ang boses ng Celestial Master ay napakalalim at paos na maaaring magdulot ng lamig sa kanyang gulugod. Salamat, Celestial Master, pasasalamat na sabi ni Justin bago yumuko. Kung maaari, mayroon akong tanong, kahit na hindi ako sigurado kung ito ang aking lugar upang magtanong. Magsalita ka. Bakit ba tayo magpupursage para patayin si Sebastian? Isa lang siyang hamak na tao. Siguradong kahit sinong assassin ay madaling mahawakan siya. Hindi gaanong mahalaga. Ang Celestial Master ay tumawa at umiling. Hindi siya kasing simpleng tila. Huwag na huwag siyang maliitin. Kailangan nating manatili sa orihinal na plane. Naiintindihan. Yumuko si Justin para tanggapin ang mga tagubilin ng Celestial Master. Kabanata 163. Ibabaw ng dagat ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, ang bawat alon ay nagniningning na parang isang kumikinang na perlas. Nakatayo si Sebastian sa kubyerta, humahampas sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na itim na tuldok sa abot tanaw. Habang umuusad ang barko, dahan-daang lumaki ang tuldok sa isang nakikitang hugis. Itinuro ni Dracaria ang itim na tuldok at sinabing, "Supreme One, nasa unahan lang ang Delfino Isle." Tumanggaw si Sebastian at inutusan ang barko na huminto mga 10 milya ang layo mula sa isla. "Supreme One, medyo malayo tayo sa isla. Naghanda ako ng maliit na bangka para patago tayong lumapit pagkatapos magdilim," panukala ni Dracaria. "Ang isang bangka ay gagawin tayong madaling pantirya, madali tayong madetect ng mga nasa isla," lalangoy ako. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Dracaria sa gulat, kataas-taas ang isa Dracaria sa gulat. Kataas-taas ang isa, ang mahabang distansya, kasama ng hangin at mga alon, ay ginagawang halos imposible ang paglangoy. "Pupunta akong mag-isa. Hintayin mo ako dito," utos ni Sebastian. "How could I allow you to risk doing this alone? Ni hindi nga namin alam ang sitwasyon sa isla. Ano ang maaari nilang gawin sa akin kahit na sila ay may masamang intensyon?" Hamon ni Sebastian. Matapos ang isang maikling paghinto, walang pag-aalinlangan na tumanggo si Dracaria. "Okay, please mag-iingat ka. Nakahanda akong tulungan ka anumang oras." Nagunat si Sebastian para kumalma ang kanyang mga kalamnan. Sumunod, lamusong siya sa dagat ng may malakas na lukso. Nawala siya sa ilalim ng mga alon sa ilang segundo. Ang paglangoy ng 10 milya ay hindi likas na malayo. Gayunpaman, isang mapanganib na hamon ang lumangoy laban sa magulong alon. Ang isang pagkakamali ay madaling mauwi sa trahedya. Tila walang pakialam si Sebastian sa mga paghihirap. Kung tutuusin, narating na niya ang Divine Realm at kayang huminga sa ilalim ng tubig ng mahigit 1 oras. Ang kanyang tibay ay 10, kung hindi man 100, na mas malaki kaysa sa isang ordinaryong tao. Ang paglangoy ng 10 milya ay walang halaga para sa kanya. Maluwag na lumangoy si Sebastian sa dagat. Napakabilis niya na kaya niyang lampasan ang kahit isang kampyon sa paglangoy. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa dalampasigan. Matapos matiyak na ang lugar ay desyerto, siya ay lumabas mula sa tubig. Pagdating sa lupa, nadulas si Sebastian sa kakahuyan at mabilis na tinuyo ang sarili gamit ang kanyang mga kasanayan. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang mapa upang tingnan ang kanyang lokasyon. Ang mapa, na iginuhit mula sa mga aerial. Ang mapa, na iginuhit mula sa mga aerial na larawan, ay hindi ganap na tumpak ngunit sapat para sa pagtukoy sa kanyang pangkalahatang lokasyon.
Mabilis niyang natukoy ang kanyang kinaroroonan. Ito ay isang malaking kagubatan, at sa kabila ng kagubatan ay may isang bundok. Karagdagang mula sa bundok ay isang lambak na malamang na ang gitnang bahagi ng isla. Sinadya ni Sebastian na bisitahin muna ang lambak. Tiniklap ang mapa, tumakbo siya patungo sa lambak, hindi nababahala na ma-detect siya. Dahil sa kanyang cultivation level, madarama niya ang sinuman sa loob ng 100 feet radius sa pamamagitan lamang ng kanilang paghinga. Isa pa, kahit nadiskubre siya, tiwala siyang walang makakapigil sa kanya kung gusto niyang tumakas. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Sebastian, binabantayan na ang kanyang mga galaw. Ang kanyang figure ay, kumikislap sa isa sa mga monitor sa surveillance room. Bagamat ito ay maikli, napansin ito ng mapagbantay na Celestial Master. Sa wakas nandito ka na, Sebastian. Kalimutan mo na ang umalis dito ng buhay ngayon. Ngumisi ang Celestial Master. Sumunod, nilinggan niya si Justin at tinanong, handa na ba ang lahat? Kabanata 164. Yumuko si Justin at nagulat, Celestial Master, handa na ang lahat. Kung maglakas loob siyang lumapit, sisiguraduhin naming mapapawi siya. Napakagaling. Tumanggo ang Celestial Master bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay lumingon siya sa isang elder sa tabi niya at sinabing, Elder, para lang mag-ingat, mangyaring maging handa. Kung hindi siya napatay ng pagsabog, pangunahan ang iyong mga tauhan at ibaba siya, anuman ang mangyari. Tumanggo ang matanda, tiyak na mamamatay siya ngayon, ngunit huwag kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Calm your fears, Elder. Nagpadala na ako ng mga tao para hulihin ang babaeng iyon. Mapasa iyo ang Seraphic Tear Pendant mamatay man si Sebastian sa pagsabog o sa kamay mo. Tungkol naman sa babaeng iyon, kung gusto mo siya, sa iyo rin siya. Saad ng Celestial Master. Maaari mong itago ang babae. Gusto ko lang ang Seraphic Tear Pendant, sabi ng Elder, pagkatapos ay pinamunuan ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim upang mag-ambush. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng Celestial Master. Itinuring niya ang Elder na may paghamak, na iniisip na siya ay isang matandang tanga dahil sa pangahas na makipagagawan sa kanya para sa kayamanan. Ang Celestial Master ay may masamang iniisip. Pagkatapos ng lahat, ang Elder ang unang target na aalisin niya kapag naalagaan na si Sebastian. Humigit kumulang 15 minutong tinawid ni Sebastian ang kagubatan. Hindi nagtagal, lumapit siya sa isang burol. Hindi siya huminto. Sa sobrang lakas, dali-dali siyang umakyat at saka mabilis na humiga sa lupa upang tunghayan ang lambak sa ibaba. Ang lambak ay hindi malaki. Ito ay lamang ng ilang libong metro kwadrado. Mayroong ilang mga bahay. Dahil maaga pa, walang tao sa labas, malamang dahil hindi pa sila nagigising. Ang tanging nakikita lamang ay ang dalawang gwardya na nakatulog sa pasukan ng lambak. Agad na gumawa ng plano si Sebastian. Una niyang narating ang overlook sa pasukan ng lambak, pagkatapos ay lumundag pababa. Nang maramdamang may tao, agad na nagising ang mga gwardya. Sisiga pa lang sila, mabilis na nawalan ng malay si Sebastian at hinawakan ang isa sa leeg. Huwag kang maingay, baka mabaliin ko ang leeg mo, malamig na sabi ni Sebastian. Pawis na pawis, nagmamadaling tumanggo ang gwardya. Kinuha ni Sebastian ang isang larawan at nagtanong, nasaan ang babae sa larawang ito? Itinuro ng gwardya ang pinakakanang dalawang palapag na bahay sa lambak. Huwag mo akong sisihin na hindi kita binalaan. Kapag nagsinungaling ka sa akin, sisiguraduhin ko na magiging miserable ang pagkamatay mo, malamig na sabi ni Sebastian. Sinasabi ko ang totoo, nahihiyang sabi ng gwardya. Pagkatapos ay kinatok siya ni Sebastian at tumakbo patungo sa maliit na bahay. Ang Celestial Master ay napagmasdan ang lahat ng ito sa surveillance room at hindi maiwasang ipakita ang isang malamig na ngiti. Hindi mahalaga kung ikaw ang Supremo. Pagkatapos ng araw na ito, lahat ng mayroon ka ay magiging akin, kasama ang iyong kapangyarihan, katayuan, at babae. Biglang may naalala si Justin. Celestial Master, ayon sa impormasyong mayroon ako, ang babae daw ng Supreme One ang pinakamagandang babae sa Ravenview City. At ang subordinate niya, si Hydra, ay bihirang kagandahan din. Pagkatapos nating pabagsakin ang Supreme One, pwede mo ba akong gantihan ng dalawa? Ang Celestial Master ay nagsiwalat ng nakakalokong ngiti. I didn't expect you to be a connoisseur as well, Justin. Honestly, nahuli ko na yung dalawang babaeng yun. I'm just waiting to take down the Supreme One and then enjoy my time with those beauties.
Maaari mo bang hayaan akong tangkilikin ang mga ito pagkatapos mong mabusog? Pansamantalang tanong ni Justin. Ang Celestial Master ay tumawa at tumanggo. Salamat, Celestial Master. Mabilis na nagpahayag ng pasasalamat si Justin, puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Kabanata 165. Mabilis na kumilos si Sebastian. Natakpan niya ang mahigit 300 talampakan sa isang iglap. Pagkarating niya sa maliit na bahay, pansamantala niyang tinulak ang pinto. Sa gulat niya, nabuksan ito at bumukas ng may pagtulak. Walang labis na pag-iisip, pumasok si Sebastian. Simpleng inayos ang interior. Dumiretso ito sa sala. Isang kwarto lang ang nasa ground floor. Imbakan iyon, kaya agad siyang umakyat. Nang dumampi ang paa niya sa hagdanan, biglang sumalubong sa kanya ang isang kaba. Napakatindi ng puwersa kaya't ang maliit na bahay ay agad na gumuho, naging mga durog na bato na may alikabok na kumukulo sa hangin. Lumabas ang elder mula sa malapit na gusali kasama ang isang grupo ng mga tao. Napatingin sila sa mga guho ng maliit na bahay. Bawat isa sa kanila ay napuno ng pangamba. Maghiwalay at maghanap. Malamig na utos ng matanda. Elder, napakalakas ng bomba kaya naging alikabok ang isang gusali. Tiyak na patay na ang Supremo, sabi ng isa sa mga lalaking nakaitim na si Edward Lauder. Tumanggaw naman ang isa pang lalaki bilang pagsang-ayon. Tama si Edward. Ang kataas-taasang isa, kahit na mabigat, ay gawa pa rin sa laman at dugo. Siguradong nabugbog siya. Malamig na tugon ng elder, kailangan nating mahanap ang kanyang katawan para makasigurado. Paano kung nakaligtas siya kahit papaano? Ang pag-iisip ay nagpadala ng panginginig sa buong grupo. Ang pag-asang makatakas si Sebastian ay napakalungkot para pag-isipan. Kung nakatakas siya, tiyak na papatayin niya ang mga ito. Mabilis nilang narating ang mga guho. Sa sandaling iyon, isang magulo na figure ang lumabas mula sa mga labi. Ang biglaang paggalaw ay bumulaga sa lahat. Nakita nila ang isang lalaking may punit-punit na damit na tumalon ng ilang talampakan ang taas. Napaawang ang kanilang mga bibig sa gulat at hindi makapaniwala. Ang lalaking lumabas sa mga guho ay si Sebastian. Punit-punit ang kanyang damit, magulo ang kanyang buhok, at may bahid ng dugo ang kanyang mukha. Siya ay tumingin lubhang kahabag-habag. Sa kabila ng kanyang hitsura, nagtanim siya ng lagim sa lahat. Nakita nila ang kapangyarihan ng bomba, na agad na nagbawas sa maliit na bahay sa mga guho. Gayunpaman, mahimalang nakaligtas si Sebastian. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, walang maniniwala. Habang gulat na gulat pa ang lahat, bumaba si Sebastian mula sa langit. Iniabot niya ang isang daliri, at isang hindi nakikitang puwersa ang agad na tumusok sa lalamunan ng isang lalaking nakaitim, na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo mula sa lalaki. Pagkatapos ay hinampis niya ang kanyang palad. Isang nakakatakot na enerhiya ang sumambulat. Sa isang malakas na boom, dalawang lalaki ang tinamaan ng nakakatakot na enerhiya na ito at agad na sumabog sa ulan ng dugo. Ang kasuklam-suklam na palabas na ito ay nagulat sa lahat. Iniisip nila kung anong uri ng tao ang magagawa iyon sa isang hampas ng palad. Talagang nakakatakot. Nanghina ang mga binti ng matanda. Alam niyang kakilakilabot si Sebastian, ngunit ang katotohanan ay lampas sa kanyang wildest imagination. Hindi lamang nakaligtas si Sebastian sa pagsabog, ngunit siya rin ay mas masigla kaysa dati. Si Sebastian ay 100 beses na mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ng elder. Dumapa si Sebastian sa mga guho at tumayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Matalim ang kanyang tingin na parang talam. Bakit mo ako pinagtaksilan? Hindi malakas ang boses ni Sebastian, ngunit may makapangyarihang awtoridad. Sinubukan ng elder na panatilihin ang kanyang kalmado. I had my reasons for what I did. Noong wala ka, taon-taon pa rin kitang nirerespeto. Sarcastic na tawa ni Sebastian. Sa tingin mo kaya mo akong patayin sa mahihinang pagsisikap na ito? Walang saysay ang iyong mga pagsisikap, at sobra mong tinatansya ang iyong mga kakayahan. Napangisi ang elder. Supreme One, huwag mong subukang pahangin ako dito. Nakakatakot ang kapangyarihan ng bomba. Hindi ka maaaring hindi masaktan. Gumagawa ka lang ng matapang na gawa. Ganoon ba? Sumagot naman si Sebastian ng nakakasilaw ng ngiti. 11 sagutin mo ang ilang tanong, at baka hayaan kitang mamatay sa isang piraso. Maaari kang magtanong, ngunit hindi ako sigurado kung sino ang unang mamamatay, malamig na sagot ng matanda. Pagod sa kalokohan, naglabas ng litrato si Sebastian. Sino ang babae sa larawang ito?
Iyan ang hinahanap ni Mr. Zach. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit tiyak na hindi mo siya pagpapalom sa kanya ng matanda.